Hi Pisces, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way Pisces, this is your weekly Gabay Tarot reading from June 15 to 21, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Pisces ngayong June 15 to 21, 2026. Okay, Pisces. Sabi po dito, may loyal. Pwedeng ikaw to ha, or kung pwedeng ikaw to or pwedeng siya. May tao kasi dito, may energy dito na loyal. Loyal, supportive, pure attachment, sincere, deep emotional bonding. Yung, anong tawag nito? A trusted person. Devotion. Integrity. Yung hindi natitinag sa katapatan. Natuwa ka sa kanya. Kasi napatunayan niya sa'yo na supportive siya, loyal siya sa'yo. Parang hindi mo siya inaasahan na ganun ang mangyari. Natuwa ka talaga kasi na-prove niya na trusted person siya. Itong taong ito ay malapit sa'yo. Pwede nag-open up ka sa kanya. Na you felt comfort, you felt na like kung mag-open up ka sa kanya ng mga sikreto, mga plano mo sa buhay, kumbaga safe na safe. Unconditional love. Tapat. Pwede din po kasi may din dito, energy ng business partnership, katrabaho, na maasahan. Like, ready kang ipagtanggol. Kahit wala ka, kumbaga, ready siyang ipagtanggol ka. Kahit wala ka. Ano to nire-respeto din niya yung mga desisyon mo, ideas mo. May nakita ako ditong loss of connection.
Pwede din tumiwalag ka, umiwas, or separation na to. Space, ano ba tawag nito? Closure. Pwedeng may ano dito huminto ng aksyon. Pwedeng emotional separation nga. Detachment. Kailangan kasi ng pahinga Kailangan ng pahinga, space, o cool off. Pwedeng may nangyaring umiwas ka, tumiwalag o separation nga. May concern, isa sa inyo naging cold. Pwedeng hindi mo na naintindihan ang mga nangyari. Pero sabi dito, kailangan mag-pause and rethink. Time for reflection. Alamin mo kung ano ang punot dulo nito para mabigyan mo ng sagot o solusyon. Iwasan din pilitin ang isang sitwasyon na alam mong hindi pa pwede. Na it's not about time. So, hindi natitinag. Hindi natitinag na katatagan at pangmatagalang tagumpay. May tibay dito, permanenteng katatagan, pagtitiwala. May pangmatagalang pangako dito. Pagiging maasahan. So may ganap na katapatan po. At ano to stability sa emotion, stability sa connection, stability sa iyong posisyon. Dalawang card po mismo nagsabi dito regarding sa pananalapi. Generational wealth at safe asset. Matatag. Financial stability. Maasahan. Long-term commitment. May unexpected twist dito. Bigla ang pagbabago, bigla ang reaksyon. May hindi inasahang pag-urong. May energy dito na naiirita Pwedeng naiirita ka kasi may tutol, hadlang nga. Pwedeng tao, pwedeng sitwasyon na dumating, opportunity na dumating na nag-cause ng hadlang sa mga plano mo. Paglihis. Parang may pumipilit sa'yo dito na baguhin yung mga plano mo. May bigla ang pag-urong. Maging maingat lang kasi may nakita ako ditong, syempre may objection ako nakikita. Tapos, pwedeng nainis ka kasi objection meaning i-pause, i-stop, or i-delay yung mga balak mong gawin. Na pwedeng mag-cause ito ng alitan. May argument kasi ako nakikita dito. Hindi pagkakasundo,
Hindi naman to malaki ang alitan eh. Maliit na alitan. Or isang bigla ang hindi pagkakasundo nga na nag-cause ito ng delay. Pwedeng nairita ka dyan kung saan ka man ngayon. Na-delay yung may hindi inasahang paglihis ng proyekto. Isang mahirap na negotiation. So, habaan ng pasensya. Kasi ang nakikita ko dito, nainip ka, nainis ka, nainip ka. Maka nangyari to para subukan yung kung saan ba aabot yung pasensya mo. Sinusubukan yung pasensya mo kung mataas pa ba or hindi na. Kailangan din nito ng pag-intindi sa sitwasyon na baga may mga bagay talaga, may sitwasyon or may mga tao na hindi natin control na basta lang susulpot, basta lang mag-o-object. May mga dahilan yan. May ano dito energy na naiinis. It might be ready ka na or excited ka tapos may antala. Or yun nga, may anong tawag nito? Nag-object. May official news dito. Written communication, incoming information, bigla ang event. Mga papasok na balita at agarang kaganapan nga. May nag-uusap dito na may reaksyon nga. May reaksyon sa mga nangyari. May mga sagot sa mga tanong. May invitation. May pagpapahayag ng interes. Pwedeng ligawan to. Okay? Na sinabihan na gusto ka niya or ikaw tong nagsabi. Pwedeng ipadaan to sa text. Parang nahihirapan mag-express. Oo. Kaya pinadaan sa text. Mensahe po, mensahe. Makaka-receive kayo ng mensahe. May alok sa trabaho. May signing of contract. May email for promotion. Mga resulta ng pagsusulit. Yes. Resulta sa exam, test. Oh, may pera dito. May nakita kong pera dito. May papeles din. Ang lakas ng hangin sa labas. Daming ganap. Okay. Dalawang card kasi nagsabi dito na may sitwasyon nga na pwedeng hindi naging pabor sa'yo. Kaya may mixed emotion ako nakikita dito. May tumiwalag. Andito pa rin tumiwalag, umiwas.
Cool off, separation space. Andito pa rin. Different card po siya. Pwedeng nangyari na to sa nakaraan or sana hindi mangyari, di ba? Oo. Sabi ng yung card, maging maingat sa paggasta ng pera. Baka may nag-o-offer dyan na may kinalaman sa pera. Pag-isipan nyo po ng mabuti kung karapat dapat ba. Kasi may nakita ko ditong aside sa loss of connection, loss of things or loss of opportunity. So kung may dumating na opportunity sa'yo, wag nyong ibaliwala. Wag nyong tsaka na kasi busy ako. Mga ganyan na pag-uugali. Sana kung pwede po. Kasi may pagsisisi ako nakikita dito na pwedeng, like for example, good for 7 days lang yung opportunity tapos 8 days ka na nag-decide. So, sayang naman. So, kung ano man ang mga opportunity dyan, bigyan ng atensyon kung pwede po. Para fair, pag-isipan nyo na mabuti kung karapat dapat ba. Okay? At kung offer, basta may, kung gusto mo magkasta, or may offer dyan na may kinalaman sa pera, or may nangihiram ng pera, pag-isipan talaga ng mabuti. Kasi may nakita ako ditong pagsisisi nga. Okay, galingan nyo. Pisces, galingan nyo po. Yan yung warn ng yung card. Kung may balak kang magkasta ngayon, tapos makuha yung iniipon mo, yung mabawasan yung ipon mo, pag-isipan ng mabuti. Remember, at the end of the day, kayo naman po yung mag-decide yan kasi pera nyo po yan. Buhay nyo po yan. Okay? And you are about to be surprised. May unplanned joy dito. May bigla ang dito masasayang pagbabago ng mga pangyayari. Sudden happy turns of event. Emotional fulfillment. So babawi ka. Oo. Hindi inasahang unexpected pleasant revelations. Hindi inasahang magagandang paghahayag. Wow, wish fulfillment to ha. Pisces, i-claim niyo po ito. Joy, shock, blessing. So babawi ka at the end of the day. So malaking kagalakan to at biglaang kasiyahan. Ang iyong mga hiling ay natutupad. So, kadalasan to sa isang ganap na hindi inaasahan or parallel na paraan. So, ito ay nagpapahiwatig ng isang yugto ng pagdiriwang. Okay? Bigla ang balita tungkol sa iyong mga hinahangad. Wow, congratulations. So may dumating dito sa taong magiging part sa buhay mo. Romantikong tagumpay, may kasal, may dito from disharmony to harmony, from disbalance to balance. Most likely, connection to sa tao. Lucky break to, lalo na sa career. May alok sa trabaho pa rin. Some of you, saglit lang po ha. May lumapit sa akin, ginausap ako. Okay. So, isang surpresang corporate bonus. Or isang malaking project. Isang malaking transaksyon. Unexpected windfalls po ito. Lalo sa kaperahan po. Claim niyo po, Pisces. Bigla ang regalong pinansyal. Surprise nga Unexpected surprise. May ba? I think tapos na yung yung refund ng tax refund. 'Di ba? Usually January, February, may nakita kasi ako dito baka sa
sa labas ng country natin. Sa ibang country. So, may panalo. May nanalo. Okay? Ano to eh? May nakita ko malaking pera dito. Baka may narinig kayong ingay ha. Malakas pong ulan sa labas. Yes. So, focus tayo sa mensahe para may makuha tayong gabay. Ang ganda. Unexpected surprise. Daming message, Pisces. Kuha tayo ng angel number for you, Pisces. Ngayong June 15 to 21, 2026. Angel number 6, your heart is your gift. You are a natural born nurturer and have a great talent for helping and healing others. You are the epitome of self-sacrifice and the protector of those you love. So, recite natin to twice kasi nakakabuti ito sa inyong energy. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am nurturing. Again, I am nurturing. So, may gift ka na yung natural born nurturer, mapag-alaga sa kapwa. Hindi lang sa sarili, pati din sa kapwa. Okay? Marami akong kakilalang Pisces na yung ano tawag nito? Protector. Yes, protector. Strict pero sweet. Oo. So, nakikita ko dito na handa kang ginagamit mo yung gift mo is a natural born nurturer, mapag-alaga, maasahan. Okay? So, kumbaga, hindi ka nag-aabuso sa kapwa mo. Mahilig kang magbigay ng tulong. And, maaari ikaw itong binanggit kanina na maasahan sa lahat. Mapag-alaga, loyal, supportive. Kasi lumabas din dito eh. Okay? So, claim niyo po angel number 6, Pisces. Energy para kay Pisces ngayon June 15 to 21, 2026. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section.
Okay. Energy. May nakita ko ditong kompetisyon, rivalry, conflict. May tao dito na malapit sa iyo na mapanil lang. Which is lumabas to kanina, 'di ba? Pay attention ka na, Pisces. Para din na may intense na pangyayari or di kaya may ganap na, andito yung argument, Pwedeng grupo ng tao to. So, some of you magpapatayo ng bahay or structure. So, nakikita ko dito yung kompetisyon na hindi ka talaga natutuwa. Na parang ginagaya ka. Yes. Andito din po yung kailangan maghintay kasi may annoying delays dito or mga pangyayaring hindi mo control. So, sinabi din kanina, 'di ba, na habaan talagang pasensya, you need to slow down. Kasi some of you nag-react na dito na parang nagmamadali, napapressure na kayo. You need to slow down, calm down, pay attention to its details. Mag-focus ka on one thing at a time, hindi lahat. Isa-isa lang. Kasi nakikita ko dito parang lahat na nape-pressure ka na, masakit yan sa ulo. Naiirita. Andito din po yung naiirita sa mga, pwede din sa mga taong tanong ng tanong sa'yo, yung nakipag-compete sa'yo, sa mga taong nagko-compare, sa mga taong nagre-reklamo, sa mga taong nag-o-object. Andito din po. So, anong dapat gawin? Yung sinabi kanina, slow down, calm down, huwag mong i-pressure yung sarili mo. Instead, tulungan ang sarili. Focus on one thing at a time. Huwag lahatin. Okay? Dito yung ligawan. May pangyayaring aminan which is sumabas din to kanina. Pwede excited ka, sa mga single dyan, pwede excited ka na kilalanin siya or pumasok agad sa relasyon. So, same pa rin yung sinabi ng dalawang card dito na take things slow. Kilalanin mo muna. Okay? Natandaan nyo yung sinabi kanina na kung may offer, alamin nyo muna. Kung may nagsasabi sa'yo, kilalanin nyo muna. So, ang assignment nyo po, kilalanin, alamin ang lakas ng ulan. Again, focus tayo sa mensahe para may makuha tayong gabay. Sa mga... may pangyayaring aminan, posible din proposal to, kasal. Ikakasal. Pwede din project po ito. May nakita kong project dito. So, very excited ka, lalo na sa career and money mo kasi may offer, bagong opportunity, or project ito. Nagbibigay sa iyo ng excitement. Excited ka. Dito yung promotion. Kasi may supportive na tao dito. Nang siyang dahilan, magkakaroon ng promotion. Pagtaas na kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Okay? Makakatanggap ka din ng magandang balita. Nag-clarify. Yun, di ba sinabi kanina na makaka-receive ka ng balita? Nag-clarify dito na magandang balita po iyon. Pwedeng may bago kang kasamahan, bagong kaibigan, pwede din may bago kang gamit, may bago kayong pet. Okay, kunin ko na to. Gusto niyang lumabas agad. Sa career and money. Okay. May namuong romance sa workplace mo or yung partner mo ay katrabaho mo.
This card also means may makipag-business partner sa'yo or makipag-teamwork sa'yo. Lumabas din to kanina. Nag-clarify siya dito sa tarot cards mo. At nakikita ko dito na gusto mo yung career mo dahil nagbibigay ito ng financial stability sa iyong buhay. At nagagawa mo yung passion mo at the same time. So may choices dito, may promises, yes, commitment po ito. Nagbigay ka din ng action, may pagkakaisa. Wow, from here to here, may exciting talaga na offer sa iyo. Chances para palawakin mo yung mga ginagawa mo dyan, pwedeng project to. Paulit-ulit na sinasabi, different cards po siya. From here to here, excited ka. Naging masipag ka at creative ka sa inyong mga ginagawa dyan. Nang dahil nito, mapapansin ka ng mga tao. Yes, this is recognition. Magbubunga yung pagsisikap at dahil sa achievement na ito, magkakaroon po ng financial growth and stability. Ang ilan sa inyo may chance maglakbay sa malayong lugar. Pwedeng uuwi ng Pilipinas or mag-abroad kayo. So may dumating from here to here, may dumating talaga sa inyo, bagay ba, opportunities ba, basta may dumating sa inyo na mas nagiging inspired po kayo. Pisces, gusto nyo bang ma-prompt kayo, ma-notify kayo, like, mapanood nyo po agad ang premiere ng video natin? Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam kung paano, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Pisces, huwag nyo kalimutan na panoorin nyo po yung 3 video nyo po para sa inyong June 2026. Monthly po iyon, first half, at saka 3 months from now. Kung nakalimutan nyo, kung hindi nyo pa napanood, andito lang po sa channel natin, hanapin nyo po. Scroll down nyo lang po. At nag-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. Love, life, self-love, partnership, and romance ni Pisces. Ilan sa inyo kakapasok nyo lang sa relasyon, kaya pala excited. Oo. At ilan sa inyo may plano mag-travel for a romantic trip. Okay. Naging hard worker ka sa mga single dyan. At aminado kang wala ka lang enough time for yourself, sa social life. Kailangan balansehin. Balansehin mo yung oras mo. Ganun din sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa. Pwedeng concern to sa'yo or concern mo to sa partner mo. Huwag niyong hintayin na magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng dahil sa lack of time. Kung siya man ito, kausapin mo. Pero kung hindi na kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan, may nakita naman ako ditong importanteng pag-uusap. Basta panatilihin maging totoo sa isa't isa. Yes, huwag kayong mag-alala, may pagkakaayos akong nakikita dito. Nagkaroon din ng time sa mga bata. Sa pamilya, sa mga bata. 2 card po mismo nagsabi dito na may bonding, may outing, may reunion, may forgiveness ako nakikita dito. Naipakilala mo din yung partner mo sa grupo ng tao kasi may bonding eh. Okay, natutuwa ka kasi yung grupo ng tao or family mo very supportive sa'yo.
Pero dan po, nakwento mo yung about your past sa isang tao na ka-date mo or matalik mong kaibigan. Kasi may reunion. May reunion ako nakikita. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat.